Bakit yung reklamo nakarating sa akin pag sila estudyante o PWD or senior, ang tagal makatanggap ng booking? So dito naman tayo sa Senate hearing mga kabayan, dahil ngayon ay pinuna ni Senator Rapi Tulfo ang mabagal na pagtanggap ng booking ng mga estudyante, PWDs at mga senior citizen. Kaya naman pinatawag ang namumuno ng LTFRB para questionin ni Senator Rapi Tulfo ang mga pangyayaring ito sa Senate hearing. Watch po natin ang mga bidyong ito. Bakit yung reklamo nakarating sa akin pag sila estudyante o PWD or senior, ang tagal makatanggap ng booking? Pumapatak na 41%. Ibig sabihin, 410 pesos sa 1,000 ang mawawala. Apps lang naman sila, kami ang nagdadrive. Kung talagang sinasabi ninyo na kami ay inyo pong partner, hindi nyo kami papatayin. Sa kanilang sasakyan, sa kanilang gasolina, sa kanilang maintenance, sa kanilang pawis and all. Samantalang ito yung mga owners ng app, nakaupo lang, nangungulang, and they're making tons of money. Very particular ako para maging klaro yung pagtanggap ng book sa mga PWD, sa mga estudyante, senior citizens. Gusto ko maging malinaw bakit yung reklamo nakarating sa akin pag sila estudyante o PWD or senior, ang tagal makatanggap ng booking. Maybe let's start with LTFRB. Ito ba'y monitored nyo? Ano bang patakaran? Paano ba yung nakalagay doon sa apps nila? Good afternoon, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair. Attorney Teofilo Guadis, sir. Yes, we conducted a hearing last January 8, 2025 on the matter of your instructions on the booking of not only senior citizens, but likewise for those students. And then we called the 19 na mga stakeholders. Of the 19, 12 appeared. Specifically the big ones, Joyride, Move It, and Angkas. And in the case of these companies, the 20% discount is shouldered by the TNC for Joyride, for Angkas. However, for Grab, 40% is shouldered by Grab and 60% is shouldered by the TNVS operator. It's not the driver, yung may-ari po nung sasakyan. So that was the basis of our study, Mr. Chair, on the matter of your instructions for me to conduct. So ibig sabihin, sa Grab, 60-40. Yes, Your Honor. Yung sharing ng pag-shoulder ng discount. Yes, Mr. Chair. Yung iba, mismo yung TNVS. 80% is for Joyride, 80% is shouldered by the operator, 20% shouldered by the TNC. Yun pong may-ari ng app. Operator po is yung may-ari ng sasakyan po. Okay. So ganun po ang breakdown nila, Mr. Chair. And sa Grab is? For Grab, 40% is shouldered by Grab, 60% yung may-ari ng sasakyan or the TNVS operator, not exactly the driver. Kung sino man yung nagmamaneho, they shouldered 60%. Yun po yung pag-aaral namin, Mr. Chair. So, sa pag-aaral ninyo, Attorney Guadis, how about kung ipa-shoulder natin lahat doon sa company? Yes, Mr. Chair. We're now drafting a memorandum circular which will be implemented this February, wherein all of the discounts will now be shouldered by the operator and by the owner of the app. In this case, for example, sir, kung si Grab, si TNC Grab, and yung may-ari ng sasakyan po. But definitely, the driver should not be included in the equation, sir. Dapat walang sino-shoulder yung driver, sir. Correct. Kasi yun ang nakikita nating problema the last time, and I've been talking to several commuters, mga estudyante. Nalalaman pala nila yan na discounted pag halimbawa sinabi kung saan pupunta. Halimbawa sinabi ko ng school, estudyante ka. So mahirapan ka makakuha ng booking.
And isang dahilan dyan ay sapagkat yung pala, nag-share sa discount, pag-shoulder sa discount, ang mga rider. Pero kung ikarga natin lahat yan sa owner ng app, then siguro maging mabilis yung pagtugon ng mga riders natin. So, can we do that from now on? Ipa-shoulder natin lahat sa owner ng app, sa TNC? Yes, Mr. Chair. As in fact, you have instructed me to conduct a hearing. I did. This time, Mr. Chair, we will come up with a memorandum circular copy furnish your office, wherein the shift now for the payment of the discount would be to the holder of the application, like Grab, Angkas, and the rest, Mr. Chair. Very good, very good. Now, how about dun sa surcharge, Attorney Guadis? May nagreklamo naman on the side of the riding public at syempre nagreklamo din yung mga rider na maliit na napupunta sa kanila or halos wala. At sabi naman itong riding public na tumataas yung surcharge. Ano bang pinaka-issue ngayon sa surcharge? Lately, Mr. Chair, we have conducted also a hearing on the surge fee. Meron ho kaming formula yan, and we are monitoring if the TNC companies likewise are following it. But based on the formula or based on our hearing, which we conducted last January 8, the surge fee goes 80% to the driver. Okay. Ang 20% na iiwan sa TNC company. Of the 18 which we gave the accreditation, most of them, sir, sa driver talaga napupunta. Mostly. Pero sabi nyo 80-20. Yes. 80 lang sa driver, 80 sa driver, sa rider, 20 doon sa may-ari ng app. Yes. Yes, sir. Okay. That's for the search fee, Mr. Chair. So, yeah. Oh, Search. yes, sir. So bakit kailangan may share ang owner ng apps? I believe it goes to the operations, and part of it also goes to for the maintenance of the IT system, sir. And part of it also goes back to the driver, sir, in terms of payment of their insurance, payment of their benefits, social benefits like Pag-ibig siguro, SSS. So doon na pupunta yung 20%, Mr. So itong Chair. 80-20 across the board to sa lahat ng TNC apps? Yes, Mr. Chair, based on our hearings, sir, most of them, the big ones, are using this 80-20 formula, Mr. Chair. Okay, tatanong lang ako sa kung meron dito association ng mga riders, kung is that okay? Is that fair to you? Na sa rider. Okay. Anong pangalan niyo po, sir? Mr. Lopez po, Your Honor, magandang umaga po. Okay. Kami po yung mga sa TNBS Community Philippines, kami po yung mga driver po ng TNBS na gumagamit ng platform ng mga TNC. Yes, sir. Okay. So, go ahead po. Sa narinig ko po kanina kay Attorney Guadis, Chairman. Good morning po, Attorney. Maraming salamat po. At meron na palang napag-usapan nung nakaraang linggo tungkol po dito sa usapin, tungkol po rito sa mga discount, yung 20% for PWD para sa senior at sa mga student. Maraming salamat po at nabigyan kaagad ng solusyon. Yung pong search rate sinasabi ninyo, Your Honor, yung 80-20 po ay napakalaking bagay po sa amin yun. Gaya po na sinabi namin, yung mga search pong yan, hindi po oras-oras po yan. Dumidepende po ito sa yung sinasabi nating law ng supply and demand. Pag mataas ang demand, konti ang supply, tumataas po ang surcharge. Gaya po nung nakarintong Disyembre. Pero ngayon po, alam niyo po, ang January po is tumal months po talaga yan. For the past 8 years po. Kaya po pantay lang po ang surcharge dito kung ano po yung nakalagay na upfront na pamasahe na ibibigay ng apps, yun lang po natatanggap namin. Okay.
Yung 80-20 na sinasabi dun sa surcharge fee, okay ba sa inyo yon na 80% mapupunta sa inyo, 20% doon sa TNC apps, yung owner ng apps? Malaki pong pasalamat po sa amin yan. Dahil po yung 80% po yan, nakakadagdag po sa aming mga naiuwi sa aming pamilya. Yung 20% po, tama po yung sinabi ni Chairman Guadis, na mga TNC po kasi po, may mga insentibo, may mga benepisyo, tsaka mga benefits po na natatanggap ang bawat driver kung masipag ka sa mga TNC. Okay, sige. Thank you, sir. Andito pa si Mr. Ariel Lim. Okay, Mr. Lim. Good morning, Mr. Chair. Good morning, Mr. Lim. At meron sa harap ko itong isang dokumento na napipetisyon kayo para refund ng senior citizen and PWD discounts illegally charged to drivers ng Grab. So, ibig sabihin, ang Grab ay 100% ikinakarga sa inyo yung discount Yes, Mr. Chair. ng para sa Actually, mga senior students and PWD. Mr. Chair, actually, ito po yung isa naming member, yung Laban TNBS, na wala po sila ngayon. Pero yan dito isang representative ko na sa Laban TNBS. Actually, ito po yung pangalawang sulat na itong binigay ko sa inyo ngayon. Meron pa po ito doon December pa. December 12 po, nagpa-receive kami sa LTFRB, 9:59 AM, para po questionin nga itong pagcha-charge nila ng 20% na discount, no? Thank you po at sumagot naman po ang ating Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sinukos order po sila. No? Pero up to this time, wala pa rin pong sagot. Okay. So nag-follow gusto up ko na lang lang maging po kami malinaw ngayon. kasi kanina sabi ng LTFRB to Attorney Guadis is that like kadalasan ay 60-40 ba yung sa pag-discount? 60 sa owner ng apps and then 40 sa driver or the other way around? Correct me if I'm wrong. Mr. Chair, for the big three, for Grab, 60% is shouldered by the operator, Okay. 40% by the TNC like Grab. For the other two big ones like Angkas and Joyride, for Joyride, 80% is shouldered by the operator, 20% shouldered by TNC like Joyride. And the last one, sir, the biggest is Angkas. The entire 20% is shouldered by the TNC. So, Okay. kinukuha po nila lahat. Right. Yung bang mga binanggit yung mga percentage ng pag-shoulder ng amount sa discount, yan ba'y alinsunod doon sa memorandum circular na inisyu ng LTFRB o sila na lang gumagawa ng kanilang sistema? Sila. Mr. Chair, meron po kaming pinapatupad na circular at ito po ay alinsunod po sa circular na pinapatupad ng LTFRB and Mr. Doon ba sa circular na inisyu ninyo? Anong circular yun? Anong date? Nakalagay ba doon specific kung ilan percentage ang hatian? Kasi sabi nyo, yung malalaki, 60-40, yung maliliit, yung hindi masyado, yung mga bago-bago, iba doon sa mas malalaki. Di ba dapat across the board yan? Para sa lahat? So, ibig sabihin, may mga hindi sumusunod. Yes, Mr. Chair. For the record, sir, yung mga percentage na yan, nasa batas po yan. Pero si LTFRB po, ngayon pa lang po bumapalangkas ng aming patakaran sa in this manner, sir, na yung dapat yung discount nilalagay po ito sa operator at sa TNC holder, sir. Kaya nga, dapat sa TNC Yes, Mr. Chair. lahat. Yan, that is the subject now of our hearing na So, yung mga hindi sumunod at charge lahat or majority sa mga operator, don't they deserve these refunds? Parte po ng hearing namin yan, sir, and we will be coming up with a resolution by the end of this month, and in all chances we will agree with your conclusion, Mr. Chair. Kasi lumilitaw na ito mga TNC owner ng apps, nanluloko sa mga rider nila. Meron palang memorandum circular from LTFRB
na supposed to be sila ang mag-shoulder. Or in fact, meron pa ako nakita memorandum circular na sinasabing rider and then the TNC owner. However, hindi nga lang magkapare-pareho yung sinusunod na sharing. Pero doon sa inyong memorandum circular, ano ba talaga nakalagay na sharing? Wala. Nakalagay lang doon driver and rider. Ngayon po, Mr. Chair, we have to admit, wala po. So yan ho ang binabalangkas namin ngayon, sir, dahil it was an oversight on our part. Isa pong malaking paumanhin, but we hope to correct this until the end of this month. Asahan po ninyo na isasaayos po namin yung pagpapatupad. Thank you. Yeah, Mr. Lim, anong comment niyo po, sir? Mr. Chair, yung sinasabi nilang 40% 60, noon po yun. Pero sila mismo, naglabas po sila, kompleto yung dokumento dyan, ang pirasa ko sa inyo, nung March 1, 2024, pinakarga na po nila sa lahat ng mga driver natin ng Grab. No? Pinakarga as in 100%? 100% na po na ang kakarga po yung mga operator at saka yung nagda-drive. That's why, nang panahon po na yun, umaangal na kami sa laban TNBS kasi masyadong mabigat dahil sa 100 piso po, nagiging 21 plus 20 noon, pumapatak na 41%. Ibig sabihin, 410 pesos sa 1,000 ang mawawala. Apps lang naman sila, kami ang nagda-drive. Kung partner nyo kami ang nagmamaneho ng sasakyan, sa amin ang gas, sa amin ang maintenance. So, kung ako yung nakikilabas lang dyan na parang taxi, nagbaboundary ako 1-2, 1-3. So, wala nang natitira. So, sa amin po, kung talagang sinasabi ninyo na kami ay inyo pong partner, hindi nyo kami papatayin. Ngayon, pumasok pa yung motorcycle taxi, kaya tayo nandito. Kasi umagaw pa rin sa amin yan. Umagaw pa rin yan sa Grab. Pagka may isa lang pasahero, sasakay na lang ng motorcycle taxi. Sa inyo pa rin. Sa inyo pa rin ang punta ng 20%. Nakita. That's why, Mr. Chair, sinasabi ko, huwag sana magsinungaling. Ang gusto lang naman natin ayusin. We are willing na nandiyan kayo kasama namin ng ibang denominasyon. Pero dapat everybody happy gaya ng sinabi nyo, Mr. Chair. Dito po, agrabyado ang mga kasama namin sa TNBS dahil talaga pong sinasabi nila na 40% pero katunayan, March 1, binago nyo Tapos ngayon, papalabasin nyo rito na 20% lang, 40-60 ang hatian. Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Kaya nga dapat lang talaga imbestigahan na po ito ng malalim, Mr. Chair. Okay. Kasi, nandito ba yung DTI? Or, okay. Sa kaso ng yung regular taxi and jeeps, sino ba ang sumasagot sa discount? Yung operator o yung driver? DTI ba yan? Or Mr. Chair, it's the operator. it's the operator? Yes, Mr. Chair. Okay, good. Now, since hindi sumunod itong Grab, halimbawa, at yung iba pang TNC owners, na charge pala 100%, halimbawa sa Grab, yung discount sa kanilang mga rider, at yung iba, may sharing pero hindi naman talaga nasusunod kung ano nakalagay sa LTFRB, memorandum circular, don't they deserve refund? Especially itong mga taga-Grab na mga drivers na 100% pala pinapatong sa kanila, pinapa-shoulder sa kanila yung discount para sa mga senior PWD students. Mr. Chair, may we recognize that is exactly the subject of the hearing last January 8, and we are inclined to follow your recommendation that there should be a refund. Refund? Yes, Mr. Chair. And pag nagpatigas, di cancelin mo yung prangkisa. It goes without saying, Mr. Chair, on the first offense, suspension po muna yan. Thank you. Pero on the second offense, we will probably already revoke the franchise. And I assure you, Mr. Chair, we will go by your line of Thank you, sir. thinking, and we will have the decision by the end of the month. Thank you, sir. Thank you, Attorney Godis. Yeah, you're raising your hand. What's your name, sir? Anong pangalan niyo po? Jobert Bolaños po, Motorcycle Rights Organization. Sir Jobert? Sir, may I read Section 7 from the matrix of the motorcycle taxi program that we started with the OTR?
Section 7, fair setting. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, shall determine, prescribe, approve, and periodically review and adjust reasonable fares, rates, and other related charges for the operation of motorcycles for hire. The LTFRB may allow motorcycles for hire to choose and use online ride-hailing or pre-arranged transportation platforms accredited by the proper government agency under the existing laws, but the said company or platform should comply with this act and other regulations on motorcycle for hire, including fare setting. Sir, with this, I would like to ask the question, kasi whenever a fare is set by the TNC, there should be correspondence to LTFRB asking permission and approval. Okay. So the question here is, dun ho sa discounting, did LTFRB receive any such notice from the TNC? Thank you, Mr. Jobert. Attorney Guadis, would you like to answer that question? Mr. Chair, we did not receive any notice on such discounts. That's why we are investigating everything. You're supposed to receive a notice Yes, Mr. Chair. from them. Yes. Now, kung hindi sila nagpadala ng notice sa inyo, so may violation yon. I would agree with you, Mr. Chair. And since we have already a hearing last January 8, I believe it is in order na maiayos po natin yan. Dapat masanction ito mga talamak na violators ng mga taga itong TNC, apps owners. Violation left and right, tapos wala tayong ginagawa. Matagal na pala ito nangyari, pang-abuso, hindi lamang sa riding public, maging sa kanilang mga riders at drivers. So it's not fair. Tama nga naman sinabi ni Mr. Lim, sa kanilang sasakyan, sa kanilang gasolina, sa kanilang maintenance, sa kanilang pawis and all. Samantalang ito yung mga owners ng app, nakaupo lang, nangungulang, so, nakatingin lang sa bubong, nagbibilang ng butiki, and they're making tons of money. Itong pinagpapawisan, umaraw, uminit, umulan, they're there sa kalye, and yet, balit ang kinikita, tama-tama lang. Ang yumayaman, itong mga owners ng apps. Mr. Chair, I would assure you that by the end of this month, lahat po yan ay isasaayos po namin. Salamat po sa inyong pagpuna rito. Gagawin ko ng paraan to na iayos po lahat to. As in fact, I have already started. Base rin ho sa advice ninyo sa akin last hearing. Unti-unti na namin winawas to yung mga bagay na dapat hong isaayos po. Yes, Mr. Chair, we will do it and we are giving ourselves until the end of the month to correct everything. Kailan po mag-umpisa yung refund, sir? As soon as we come up with a decision by the end of the month, we will require them now to come up with a refund scheme para ho maibalik tong pera sa mga naging pasahero nila. Nakikinig po kayo, Mr. Lim? At i-monitor niyo po, pati kami mag-monitor. Kapag hindi po nasunod yan, agad-agad tawagan niyo kami. I'll give you my number. Yes, Mr. Chair, may babasahin pa po akong isa. Ito po yung memorandum circular galing sa LTFRB na panahon po nilisada nung sinisimula namin ng TNCs. Okay? Nakalagay po dito sa memorandum circular number 2016-016-A. Ito po ay December 23, 2017. Terms and Condition of Certified Transportation Network Company. Malinaw po, nakasaad po rito sa number 4, pursuant to MC 2011-004 PWD, senior citizen, and 27 student discount mandated by law, policies and rules and regulation shall be shouldered by TNCs. Malinaw po, galing po ito, hindi nga po kay Chairman Guadis ito dahil 2017 pa po ito, pero hanggang ngayon po hindi nasusunod ito. Yun ang sinasabi namin. Kasi po nung kami po ay kasama sa technical working group nito, nakikita po namin lahat nasisita. Kaya siguro kami tinanggal dahil makakalusot sila pag wala kami. Maingay po kami noon. Even po ang mga angkas na yan, joyride, hindi po makakapag-maneho yan nang hindi po namin ina-approve at nakikita na talagang nakapasa yan. May mga HPG pa dyan, may LTO ngayon. Kahit sino po, basta may lisensya, pwede nang bumiyahe. Wala na pong safety kaya ang daming namamatay na motorsiklo. Matagal ko na po sinasabi sa mga hearing,
Dapat pati pagkuha ng lisensya ng motorsiklo, ibang-iba po sa pagkuha ng driver. Dapat dumaan sa LTO, masusing pag-aaral bago bigyan ng lisensya nagmumotor. Ngayon po, dami ng patay sa katang tayo mahabol dahil sa international law na tayo ay tinuturing na isa na sa pinaka maaksidenteng lugar. Mr. Chair, ito pong katabi ko si Eric at saka nasa... Ito po yung mga kaibigan ko matagal na sa mga hearing. Sila po ay mga PWDs. Katunayan po sila. Hindi po sila nakakatanggap ng discount sa mga TNCs. Buti pa nga sa jeep, kung saan nagbibigay na lang yung driver. No, sa tricycle, yung mismong linya ko, galit ako, di rin nagbibigay kaya po binabanatan ko yung mga mayor, obligasyon ninyo sabihan yung mga driver ninyo dahil sa inyo prangkisa niyan. Dapat magbigay din ng discount, di ho ba? Dapat pantay ho tayo lahat dito. Ang mali, ang tama. Mali na po ang nangyayari sa TNCs. Magmula sa Grab car na to, hanggang yung mga bagong labas ngayon, hanggang motorcycle taxi, Mr. Chair. Kaya ang laki ng problema ng public transport sector problem namin. So sa amin po, sa hanay ng National Public Transport Coalition, iba-ibang grupo kami, may truck, may bus, lahat po yan naramdaman namin na may problema po tayo talaga sa linya ng transportasyon. Maraming salamat, Thank you Mr. po. Kaya Chair. po nandito tayo para pag-usapan po yan. Maraming salamat. naman na open yan sa Senate hearing at may malasakit si Senator Rapi Tulfo sa mga commuters at mga drivers. Comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon sa video na ito.